Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Good afternoon, everybody. Today we're celebrating two special events. One, Father's Day, and the Father's Day. So we have two reasons to celebrate today. That's right. So isa pong Happy Father's Day po sa ating mga tatay at mga spiritual po nating ama. At tayo ngayon po ay nagtitipon, nag-gather sa pangalan ng ating Panginoon. At basahin po natin ang nakasabi sa Psalm 86 verses 8 to 10. It says this, "There is none like you among the gods, O Lord, nor are there any works like yours. All the nations you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. For you are great and do wondrous things. You alone are God." Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 3. Babasahin po natin ang verses 6 to 14. 6 to 14. Sa atin pong mga Pew Bibles, matatagpuan ito sa page 1171, 1171. Galatians chapter 3, umpisahan natin sa verse 6. Sabay-sabay po. "Just as Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness, know then that it is those of faith who are sons of Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, In you shall all the nations be blessed. So then those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith. For all who rely on works of the law are under a curse, for it is written, Cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. Now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. But the law is not of faith, rather the one who does them shall live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who is hanged on a tree, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. Tayo po'y saglit na manalangin. Marami pong salamat aming Panginoong Diyos sa iyong dakilang salita at sa kalayaan na meron kami upang buksan ito at aralin. Hayaan niyo, Panginoon, na huwag naming abusuhin ang kalayaan ito at pabayaan na hindi namin totoong aralin at talimain ang inyong salita sa aming mga puso't isipan. Kayo pong manguna sa aming pangangaral ngayong hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po kayo makaupo. Sa lahat po ng ama ng tahanan na naririto ngayon, mga biological fathers o di kaya adoptive fathers o spiritual fathers, no? Kung kayo po ay merong dinidisipulo o mini-mentor, kayo po ay isang spiritual father. Kung kayo po ay naririto, binabati ko po kayo ng Happy Father's Day. Happy Father's Day po sa inyo. Kaya hindi po tayo maglalaba ngayong linggo na ito, no? Next week na. Okay? Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye ng mga mensahe sa Aklat ng Galatians. Ang seryeng ito ay pinamagatan nating No Other Gospel, Stand Firm in Your Freedom. At ang title po ng ating pag-aaralan na mensahe ngayong hapong ito ay si Abraham, ama ng pananampalataya.
At doon po sa mga binasa nating mga talata, Galatians 3, verses 6 to 14, po natin matatagpuan ang salita ng Panginoon para sa atin sa hapong ito. Marahil ay napansin ninyo na ang ating scripture text at ang ating mensahe ay parang tamang-tama naman sa Father's Day. Sasabihin ko po sa inyo, in all honesty, hindi po namin ito sinasadya. No? At hindi po ito nagkataon lang. Natitiyak po namin na sa dakilang karunungan ng ating Diyos Ama, Kanyang itinulot na sa weekend na ito, ang ating teksto ay tungkol kay Abraham na ama ng pananampalataya. Hindi lamang upang ipakita ang kadakilaan ng pananampalataya at buhay ni Abraham, kundi upang ipakita din ito na halimbawa sa lahat ng mga ama ng tahanan na kung kaninong na tayo ay binigyan ng responsibilidad ng ating Panginoon na pangunahan ang ating mga pamilya, lalo na sa ating spiritual na paglakad. Kaya hindi po ito sinadya ng inyong pastoral staff. Ito po ay hindi rin nagkataon lang. Ito po ang kilos ng Panginoon sa ating kalagitnaan sa pamamagitan ng kanyang dakilang salita. Ang buhay ni Abraham, ang kasagutan sa mga katanungan sa verses 1 to 5. Ang kaligtasan nga ba, ang paulit-ulit na tanong, last time, ang kaligtasan nga ba ay by works of the law or by hearing of faith? Sa pagsunod ba ng batas o sa pananampalataya? Ang sagot ay malinaw. Ang pagiging matuwid ni Abraham ay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa pangako ng Diyos. Malinaw po ang sagot. 5 katanungan pero isa lang ang sagot. Ang kaligtasan, ang ating pagiging matuwid sa mata ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ipinangakong kaligtasan ng ating Panginoon. Makikita natin yon sa verse 6. Just as Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Sa verse 9, so then those who are of faith are blessed. At sa verse 14, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. Malinaw po na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya tayo maaring maging matuwid o inaring matuwid, justified sa mata ng ating Panginoon. Sa verses 1 to 5, pinaalala ni Pablo sa mga Galatians ang katotohanan ng justification by faith sa pamamagitan ng kanilang personal na karanasan. Ang sinabi ni Pablo doon, naranasan ninyo personally kung paano kayo iniligtas ng Diyos ng anak ng Diyos na si Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus, kung paano kayo ibinuhay na maguli ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkilos at pananahanan sa inyong buhay, at kung paano kayo inilapit ng Diyos Ama sa Kanya sa pamamagitan ng mga signs and wonders, sa pamamagitan ng kanyang pagkilos, ng kanyang mahimalang pagkilos sa inyong mga puso para kayo ay makaunawa at lumapit sa Kanya. So sa pamamagitan ng bawat persona ng ating tatluhang Diyos, ng Trinity, tayo ay naligtas. At sabi ni Pablo sa mga taga-Galatia, naranasan nyo ito. Ito po ang testimony ng inyong personal experience.
dito sa verses 6 to 14, itinataguyod naman ni Pablo ang katotohanan ng justification by faith sa pamamagitan ng hindi lang personal experience ng mga Galatians, kundi ng objective exposition ng Old Testament Scripture. So, mula sa karanasan, kanyang binack up ang kanyang pangangaral sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kasi mga kapatid, kung minsan napakadali nating mag-form ng katotohanan sa pamamagitan ng ating nararanasan sa ating buhay. Ngunit ang ating karanasan ay hindi ang basihan ng katotohanan o ng doktrina. Ang ating karanasan ay valid, pero hindi po siya source ng truth. Ang salita ng Diyos lamang ang ating source or supreme source or ultimate source ng ating katotohanan. So titignan po natin ang tatlong bagay sa hapong ito. Una, ang halimbawa ni Abraham sa kanyang pananampalataya. Pangalawa, ang batas na sanhi ng sumpa. Pangatlo, ang ating Panginoon na siyang ating tanging pag-asa upang tayo ay maligtas. Umpisahan natin sa una. Ang halimbawa ni Abraham ay pananampalataya. Paano maging matuwid sa paningin ng Diyos? Yun ang katanungan. Malamang, nung si Abraham ay tinawag ng Panginoon, batid na niya itong katanungan na ito. Palagay ko, alam na niya na siya ay hindi matuwid sa mata ng Diyos. Hindi po siya nakakakilala sa Diyos noon siya ay tinawag. Sabi po kasi sa Joshua 24 verse 2, "Thus says the Lord, the God of Israel, long ago your fathers lived beyond the Euphrates, Terah, the father of Abraham and of Nahor, and they served other gods." Si Abraham po ay isang idolator. Siya po ay nananambahan for the majority of his life, no? Sa ibang Diyos-Diyusan. Hindi po niya kilala ang tunay na Diyos. Around the time na sinulat ang Genesis, sinulat din ang Job. Yun po ang isa sa mga unang Old Testament books na sinulat. At sa Job chapter 9 verse 2, ang wika ng isang kaibigan ni Job na si Bildad, the Shuhite, ay ganito, "Truly I know that it is so, but how can a man be in the right before God?" So noong pong panahon ni Abraham, panahon ni Job, nararamdaman na nila sa kanilang puso itong katanungang ito. Hindi po ito katakataka sapagkat sinabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11 that the Lord put eternity in the hearts of men. Kaya po tayo merong natural na longing for the eternal, for the divine, sapagkat inilagay po ng Panginoon Diyos ang longing na yon sa ating puso. Marahil doon nag-umpisa ang faith journey ni Abraham. Nakakatuwa na ginamit ni Pablo si Abraham bilang kanyang halimbawa ng justification by faith. Kasi yung mga kalaban niya, yung mga Judaizer, ang pinangangalandakan nila ay si Moises. Si Moses. No? Dahil siya ang nakatanggap ng banal na kautusan magmula sa Diyos. At yun po ang kanilang pinangangalandakan na dapat sundin ng lahat, pati mga hintil, upang sila ay maging tunay na Kristiyano. Upang sila ay tunay na maligtas. Ginagamit po nila si Moses. So, ang ginamit ni Pablo ay mas matindi kaysa kay Moses. Si Abraham na patriarch o ama ng lahat ng mga Hudyo. At dapat niyong malaman na si Abraham ay nabuhay hundreds of years bago ibinigay ng Diyos ang batas kay Moses. Datapwat, walang standard of the divine na meron si Abraham.
upang sukatin ang kanyang sarili. Walang batas para kanyang sundin. Wala pang ibinibigay ang Diyos. Kundi siguro yung sense of right and wrong na nasa konsyensya ng lahat ng tao. Sabi sa Romans chapter 1, ang Diyos ay nagbibigay, nagpapakita ng kanyang sarili in creation, at siya din ay nagpapamalas ng kanyang sarili sa ating mga konsyensya, dahil ang lahat ng tao sa lahat ng lugar ng buong mundo, kahit na anong tribo pa siya or ethnicity, ay merong sense of right and wrong. Yun po ang ating ebidensya na merong Diyos. Meron pong ganong sense of right and wrong na si Abraham. Pero wala pa siyang batas na susundin. At wala pang batas. Si Isaac, walang batas. Si Jacob, walang batas. Si Joseph, wala pang batas. Dumating lang ang kautusan 400 years after Joseph sa pamamagitan ni Moses. Si Abraham ang kanilang tinitingala na ama ng kanilang bansa. Kaya siya ang ginamit na halimbawa ni Pablo. Kaya nagtiwala si Abraham, batid na niya, marahil na siya ay hindi katanggap-tanggap o matuwid sa mata ng Diyos. Kaya nagtiwala siya sa pangako ng Diyos at siya ay inaring matuwid. Yung term na inaring matuwid ay Tagalog ng justified. No? Baka kayo nahihilo at hindi nyo naintindihan yung Tagalog ko. No? Yung naging matuwid, pagiging matuwid, inaring matuwid, ay mga salitang Tagalog para sa isang English word na justified. Just as if I'd never sinned. Yun po ang isang magandang mnemonic device para sa atin. Ang pagiging justified po ay dineklara kang walang kasalanan ng Diyos. Pareho ng isang judge na nagdideklara ng isang kriminal o isang inakusa in a court of law na siya ay walang kasalanan, ganun po ang ginawa ng Diyos sa lahat ng kanyang ginastify. Si Abraham po, ang sabi sa verse 6, just as Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. Counted to him as righteousness, siya ay dineclare na righteous. He was not made righteous. Iba po yun, ibang proseso po yun. He was declared righteous. Ang sabi ng Diyos, wala kang pagkakasala sa aking paningin. Anong ginawa niya upang siya ay maging counted to him as righteousness? Abraham believed God. Yan po sinasabi sa Genesis 15:6. And he, Abraham, believed the Lord and he counted it to him as righteousness. So ito ay ang una sa 6 na Old Testament references na ginamit ni Pablo sa section na ito upang patunayan na ang kaligtasan, ang justification is by faith alone. 6 po na Old Testament scripture ang kanyang ibinigay dito. Ang una po, Genesis 15:6. Kaya lang kasi, pag binasa niyo yung Genesis 15:6, and, ang umpisa niya, and he believed. What did he believe? Ang tanong na, di ba? So para niyo maunawaan kung ano ang kanyang pinaniwalaan, kailangan niyong tingnan yung mga unang verses. Ang sabi sa Genesis 15:1, after these things. Naku, after these things. After what things? Teka muna, mahaba ang Bible study natin. Ang nangyari kasi doon, nung una, ay maraming si Abraham at si Lot nag-separate at si Lot napunta sa may tabi ng Sodom. Si Abraham ay nanatili kung saan siya naroon. At naalala nyo si Lot eventually napahamak dahil nga sa kanyang pagtabi sa Sodom. So after all of those kaguluhan, after these things, chapter 15 verse 1,
the word of the Lord came to Abram in a vision. Fear not, Abram, I am your shield. Your reward shall be very great. Yun pala yung promise na he believed in. Pero hindi lang yon. But Abraham said, O Lord God, what will you give me? For I continue childless. And the heir of my house is Eliezer of Damascus. Ang pangako pala sa kanya ng Diyos ay descendants. Magkakaroon siya ng anak. Matanda na si Abraham by this time, at matanda na rin si Sarah, pero yun ang pangako ng Diyos. Verse 3, And Abram said, Behold, you have given me no offspring, and a member of my household will be my heir. And behold, the word of the Lord came to him. This man shall not be your heir, your very own son shall be your heir. And he brought him outside and said, Look toward the heaven, and number the stars, para namang mabibilang ni Abraham. No? If you are able to number them, ibig sabihin, hindi niya kayang bilangin. Then he said to him, So shall your offspring be. Ganyang kadami ang magmumula sa iyong katawan. Verse 6, And he believed the Lord. Naniwala siya sa pangako ng Diyos. Ano ba talaga napapaloob dun sa pangako ng Diyos? Sa Genesis 12:3, yung pangakong yon, ang sabi niya, And in you, all the nations of the world will be blessed. Genesis 12:3. No? Pagdating sa Genesis 18:18, inulit ng Panginoon na sa kanyang offspring, all of the nations will be blessed. Ang concept ng blessing nun ay holistic. Hindi blessing na material. Primarily, it was blessing na spiritual. Pareho nang sinabi ni Pablo sa Ephesians 1:3. Blessed be the God, our Father, who gave us all the spiritual blessings in the heavenly realms. Ganun po ang concept ng Jew ng blessed. Ang blessing ay spiritual. Yung pong pinangako ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng kanyang offspring. Pagdating sa Genesis 22, sabi niya, In your offspring, or through your offspring, all the nations of the world will be blessed. Yun ang pangako na pinaniwalaan ni Abraham, kaya siya naging righteous. Ano ba ibig sabihin ng in your offspring, all the nations of the world will be blessed? Actually, pinaliwanag yun. Ito medyo spoiler alert, no? Dahil next week, baka daanan natin to o sa darating pang mga linggo. Pero sa Genesis chapter 3, verse 16, sabi doon, Now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say, and to offsprings, referring to many. Pinapaliwanag ni Pablo ang salita ng Diyos. Sabi niya, hindi offsprings, kundi offspring singular. It does not say, and to offsprings, referring to many, but referring to one, and to your offspring, who is Christ. Ano ba ang blessing na dala ni Kristo? Kaligtasan. So yung blessing, yung pangako na pinaniwalaan ni Abraham ay kaligtasan. He believed in God's promised salvation. So sa Genesis 15:6, sa Galatians 3:6, nung sinabi doon, so sinabi ni Pablo doon, just as Abraham believed God and it was counted to him as righteousness, na quotation from Genesis 15:6, ang kanyang pinaniwalaan ay ang pangakong kaligtasan ng Diyos. Kaya siya naging righteous. So, pinapakita ni Pablo rito na mula pa lang sa Old Testament, ang basis ng salvation ng lahat ng tao
ay ang pananampalataya sa kaligtasang ibibigay ng Diyos. Romans chapter 4 verses 1 to 5. What then shall we say was gained by Abraham, our forefather according to the flesh? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Now to the one who works, his wages are not counted as a gift, but as his due. O nga naman, kung ikaw'y nagtrabaho, ang tatanggapin mo, sweldo, hindi regalo. No? But to the one who does not work, but believes in him, who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness. Naniwala siya sa pangakong kaligtasan ng Diyos Ama, datapwat siya ay ginawang matuwid. Siya ay dineclare na matuwid rather. No? Siya ay dineklara na matuwid. Alam nyo, si Abraham, pagkatapos ng Genesis 15, marami pang kalokohan na ginawa itong mamang ito. Kinakuntsaba siya ng kanyang asawa para siya ay magkaroon ng anak sa labas. Sa pamamagitan ng kanyang handmaid na si Hagar, isang Egyptian. Noong panahon na yon, acceptable practice po yon. Sila ay parang maging surrogate mother. No? So si Abraham, sinabihan ni Sarah na makipagtalik ka kay Hagar at tingnan natin kung dyan ibibigay ng Panginoon ang promise niya. Hindi yun ang promise ng Panginoon. Sabi niya sa Genesis 18, mali yun eh. Mali yung ginawa nila. Kakulangan sa pananampalataya yun. So, ibig ba sabihin na wala ang salvation na Abraham? Hindi. Hindi po. Sapagkat yung kanyang righteousness ay hindi kanya, kundi sa Diyos galing. Gayon din, ang lahat ng magtitiwala sa pangako ng Diyos ay aariin niyang matuwid, mga tunay na anak ni Abraham. Tignan niyo yung verse 7. Know then that it is those of faith who are the sons of Abraham. Importante po kasi sa mga Hudyo na sila ay maturingan na sons of Abraham. Dahil para sa kanila, yun ang national salvation nila. Lahat sila na galing kay Abraham, so therefore lahat ng Jews, lahat ng Israelita ay ligtas na. Sila ay bahagi na ng kaharian ng Diyos. For the sole reason na sila ay ethnically galing kay Abraham. Kaya sa John chapter 8 verse 33, nung nakikipagtalo sila kay Jesus, ang wika nila, we are offspring of Abraham and have never been enslaved to anyone. Nakakatuwang sabihin nila yon kasi nung present time na yun, they were enslaved to the Romans. At hindi lang yon, mas malalim yung enslavement nila. They were enslaved to the law. We have never been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free? Kasi sabi ni Jesus sa kanila, and you will know the truth, and the truth will set you free. But we are offspring of Abraham. Ganun ang paniniwala ng mga Hudyo. Kaya, ang sabi ni Jesus sa verse 37, I know that you are offspring of Abraham, yet you seek to kill me because my word finds no place in you. Tapos sabi niya sa verse 47, ng John 8, whoever is of God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. Hindi kayo anak ng Diyos. Hindi kayo tunay na anak ni Abraham. Tignan niyo Romans chapter 4 verses 11 to 12. He received the sign of circumcision. Sino yun? Si Abraham ulit. He received the sign of circumcision as a seal
of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. Ano sinasabi ni Pablo doon? No? Kasi Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. Genesis 15:6. Kailan siya inutusan na magpa-circumcise? As a sign of the covenant. Genesis 17:10. Merong 14 years before. So, saved na siya. Justified na siya sa Genesis 15:6. Siya ay circumcised, Genesis 17:10. Yun ang sinasabi ni Pablo. He had by faith while he was still uncircumcised. The purpose was to make him the father of all who believe without being circumcised, so that righteousness would be counted to them as well, and to make him the father of the circumcised, the true believing Jews, who are not merely circumcised outwardly, but who also walk in the footsteps of the faith that our father Abraham had before he was circumcised. So ang lahat ng naniniwala sa pangakong salvation ng Panginoong Diyos ay anak ni Abraham. Si Zacchaeus, yung tax collector, actually ano siya eh, parang large taxpayer division head. No? Hindi lang siya tax collector, chief tax collector siya. Para siyang commissioner ng BIR. Kaya mayamang tao to at ubod ng corrupt. Pero nung makilala niya si Kristo, sabi niya ipamimigay niya lahat ang kanyang tinatangkilik. Ang sabi ng Panginoon, salvation has entered this household today and he too is a son of Abraham. A tax collector na hated ng mga Jews because sila ay traidor sa mga Hudyo. Ngunit sabi ni Jesus, dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay naging anak ni Abraham. Gayon din, lahat tayo mga kapatid na maniniwala sa kaparaanan ng Diyos sa kaligtasan, lahat tayo who believe in, who have faith in Christ, tayo ay anak ni Abraham. Kahit na ang mga hintil ay tagapagmana din ng pangako ng Diyos. Yun ang sabi ng verse 8. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, in you shall all the nations be blessed. The scripture, foreseeing. So parang pinersonify niya ang scripture. Parang naging tao ang scripture, no? Meron device na ginagamit ang Old Testament na ganyan. Nagiging personalized ang pagsasalita ng salita ng Diyos. The scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, no? Kasi yun ang plano ng Diyos, na lahat ng Gentiles ay ma-justify by faith. Ang sabi, in you shall all the nations be blessed. Yung pinaliwanag ko kanina. Genesis 12:3. Genesis 18:18. Kaya pagdating sa Romans 1:16, sabi ni Pablo, for I am not ashamed of the gospel, of the good news of salvation, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. To the Jew first and also to the Greek, the Gentiles. So ang salvation by faith, by grace, through faith alone in Christ alone, is not just for the Jews, but also for the Gentiles. Romans 3:29-30. Or is God the God of Jews only? Is He not the God of Gentiles also? Ang sagot doon, is God the God of Jews only? No. Is He not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also. Since God is one who will justify the circumcised by faith, mga Jews, and the uncircumcised through faith, mga Gentiles.
So ang lahat ng tumulad sa pananampalataya ni Abraham ay tunay na anak ni Abraham. Pananampalataya ang nagbubuklod sa lahat ng bibilangin sa pamilya ng Panginoon. Sabi sa verse 9, so then, those who are of faith are blessed, are saved, along with Abraham, the man of faith. Sa ibang salin ng English, Abraham, the believer. Yun ang gusto nating tawag sa ating sarili, di ba? We are believers. Ang ating father of faith ay si Abraham. Pangalawang point po, bibilisan ko po. Palagi ako nauubusan ng oras. Pwede ba tayo hanggang alas 7 dito? Hindi pwede, no? Okay. Pangalawa, ang batas, ang sanhi ng sumpa. Alam nyo, yun lamang pong first point. Mga 2 o 3 sermon na yun eh. No, kino-compress natin ngayon. Anyway, ilalatag namin ulit over the next few messages. Number 2, ang batas, ang sanhi ng sumpa, verses 10 to 12. Sa kabilang banda, no, kasi ang pananampalataya saves all who believe. Sa kabilang banda, ang sabi sa verse 10, all who rely on works of the law are under a curse. Kung kayo ay nananalig, naniniwala na sa inyong pagsunod sa mga kautusan, kayo ay maaring maligtas o makapunta sa langit, you are under a curse. Kung kayo po ay nagtitiwala sa inyong membership sa GCF para kayong makapasok sa langit, you are under a curse. Kung kayo sumusunod sa mga alituntunin natin as a church, nagme-member kayo ng growth group, nagbibigay kayo ng inyong ikapo, at inaasahan ninyo na yun ang dahilan ng inyong kaligtasan, you are under a curse. Hindi natin dapat, magaganda po lahat yon, pero hindi natin dapat pinagtitiwala ang ating eternal destiny sa mabubuting gawa. Kasi lahat ng mabubuting gawa natin ay parang mababahong trapo sa mata ng taningin ng ating Diyos. Sabi ni Pablo, all who rely on works of the law are under a curse. Bakit naman, Pastor? Sabi niya, for it is written, cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. Deuteronomy 27:26 ang kanyang kinote. Yung una, Genesis 15:6. Yung pangalawa, Genesis 12:3. Pangatlong Old Testament quote na niya to, Deuteronomy 27:26. Cursed be anyone who does not confirm the words of this law by doing them. And sabi sa James chapter 2 verse 10, for whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 5:48, be perfect because your heavenly Father is perfect. He does not grade on a curve. Walang binomial distribution ng ating Panginoon. Ang curve ng ating Panginoon, isang straight line lang, 100%, with zero standard deviation. Kung kayo po ay statistician, naunawaan niyo ang sinasabi ko. Walang pwedeng pagkakamali. If you break one part of the law, you violate all of it. You're a lawbreaker. Cursed ang lahat ng naniniwala na sila ay maaaring makapunta sa langit sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang batas ay binigay, hindi po masama ang law. The law is holy. Yan po ang standard ng Diyos. Lahat po tayo ganyan pagdating natin sa langit. Ang batas ay binigay upang hindi maging tuntungan para tayo makarating ng langit, pero para maging salamin, para makita natin na tayo ay makasalanan. Romans 3:20, for by works of the law, no human being will be justified in His sight. Malinaw yan, ano? Ganon din sinabi niya sa Galatians 2:16,
For by works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. Dali po ako isaglit na uupo at mahaba itong paliwanag na to. Romans 7:7-11, ganito po ang sabi ni Paul. What then shall we say? That the law is sin? Naisip ni Pablo yun, ano? Sasabihin ng iba, masama pala yung law. Hindi masama ang law. By no means, sabi ni Pablo. Yet, if it had not been for the law, I would not have known sin. Kung hindi sinabing bawal ang ganito, hindi natin alam na tayo pala ay makasalanan. Di ba ang maliit na bata, pag sinabihin mo, huwag mo hawakan yan, mainit. Hulaan niyo kung ano gagawin. Hahawakan. Di ba? Kasi ngayon, meron siyang knowledge of sin. Susubukan ko ngayon kung totoo nga. Ganyan tayo, ganyan ang sinful nature. No? I would not have known sin, sabi ni Paul, for I would not have known what it is to covet if the law had not said, you shall not covet. But sin, seizing an opportunity through the commandment, produced in me all kinds of covetousness. For apart from the law, sin lies dead. Nga naman, kung walang law, walang sin. Patay. Walang pangil. Walang kagat. I was once alive apart from the law, but when the commandment came, sin came alive, and I died. Kasi ang lahat ng magkasala ay patay. The very commandment that promised life proved to be death to me. So yung kautusan na dapat sana ay aking tuntungan paakyat ng langit, naging padulasan papunta sa impyerno. So the law is holy, sabi ni Paul. Pero dahil sa law, alam natin na tayo ay makasalanan. Hindi ito nakapagliligtas. Sabi sa verse 11, now it is evident that no one is justified before God by the law. Paulit-ulit, no? No one will be justified before God by the law. Hindi ito nakapagliligtas. In fact, yung sariling experience ni Paul na nilagay niya sa Philippians chapter 3 verses 1 to 10, wala po dyan. Kaya tignan nyo sa Biblia nyo. Hindi nyo po makikita, hindi ko po binigay eh. So, tignan nyo sa Bible nyo. Philippians chapter 3 verses 1 to 10. Finally, my brothers, rejoice in the Lord. To write the same things to you is no trouble to me and is safe for you. Look out for the dogs. Look out for the evildoers. Look out for those who mutilate the flesh. Ito na naman yung mga kalaban nyo, Judaizer. For we are the circumcision. Tayo ang tunay na anak ni Abraham, who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Hindi tayo umaasa sa gawang mabuti kasi walang mabuti sa ating gawa. Though I myself, sabi niya, have reason for confidence in the flesh. If anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Ano sinasabi ni Paul? Wala kayo sa akin. Yun ang sinasabi niya. Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa, wala kayo sa akin, sabi niya. So, in-enumerate niya, circumcised on the 8th day of the people of Israel. Israelita siya, puro. Of the tribe of Benjamin, the kingly tribe. A Hebrew of Hebrews. Purong-purong Israelita. As to the law, a Pharisee, conservative. As to zeal, a persecutor of the church. As to righteousness under the law, blameless. Walang pwedeng pulaan sa kanya. Si Pablo ito. Anong sabi niya? But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Lahat yun ay baliwala. Indeed, I count everything else as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake,
I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law. Hindi po nakapagliligtas yun. But that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Wala po tayong righteousness of ourselves. Ang righteousness na magliligtas sa atin ay galing sa Diyos. Galing sa Panginoong Hesus. Sapagkat siya ay nagkatawang tao at sinunod niya lahat ang requirements ng batas. Wala siyang hindi sinunod. Kaya siya was tempted in every way, yet was without sin. Yung righteousness na yon, ang ating magiging righteousness. Ika-credit sa atin ng Panginoon. Para sa mata ng Diyos, tayo ay righteous. Not having a righteousness of my own. Ang tawag ni Martin Luther doon, an alien righteousness. Alien righteousness, hindi akin. A righteousness that is extra nos, outside of me. Yun po ang nakapagliligtas. Ang kailangan ay ganap na pagtitiwala sa pagliligtas ng ating Diyos. Kaya ang tanong, how can a man be justified before God? Ang sagot ng verse 11, the righteous shall live by faith. Nagmula po yun sa Habakkuk chapter 2 verse 4. Kinote ni Pablo dito. Yan po ang pang-apat na quote. The righteous shall live by faith. Kinote ni Pablo ulit sa Romans 1:17. The righteous shall live by faith. At yung writer to the Hebrews, sa Hebrews 10:38, kinote din niya ulit, but my righteous one shall live by faith. Paulit-ulit na sinasabi ng Biblia na para tayong maging righteous sa mata ng Diyos, dapat tayong manampalataya sa Kanyang provision for salvation. Sino yun? Si Kristo Jesus. Dapat nating paniwalaan na yung Kanyang righteousness ay Kanyang ibibigay sa atin. Sa ating pagtitiwala sa Kanya, yung righteousness na yon ang Kanyang itatakip sa atin. Ganun po tayo naliligtas. Sa hindi mananampalataya, ang pagsunod ng ganap sa batas ang tanging paraan para magkaroon ng buhay. So, ang sabi ni Pablo sa verse 12, but the law is not of faith. Iba yung pagsunod sa law, hindi siya by faith. But the law is not of faith, rather, may quotation na naman, Leviticus 18:5 to. The one who does them shall live by them. Kung gusto niyo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin niyo lahat ang hinihingi ng batas. Meron lang isang problema. Hindi natin kaya. There are 613 laws sa Book of the Law, sa Torah. 613. Yung 10 Commandments lang, magmula ka rin ng umaga sa ating paggising, hindi ko alam kung ilang commandment na ang inyong na-violate. Wala pong maaaring makasunod. Yung pong sinabi sa Psalm 14:3, they have all turned aside. Together they have become corrupt. There is none who does good, not even one. For all have sinned and have fallen short of the glory of God. There's no one who seeks after God, no one who understands. Psalm 53, quoted by Paul sa Romans 3. Ito, however, ay nagawa ni Kristo Jesus. Kaya ang pangako niya sa 2 Corinthians 5:12 ay ganito, for our sake, He made Him, He, God the Father, made Him, God the Son, to be sin, who knew no sin,
Hindi siya mismo ang naging makasalanan, hindi po makasalanan si Jesus ever, kundi binitbit niya, pinasan niya ang lahat ng ating kasalanan. He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him, in Christ, we might become the righteousness of God. Righteousness ni Christ ang bumabalot sa atin. Pangatlo at huli, at dito po ako magtatapos. Sana po matapos ko. No? Ang ating Panginoon ang ating pag-asa. Kasi medyo hopeless yung tono ng verse 12 eh. Di ba? The righteous shall live by faith. But the law is not of faith. Rather, the one who does them shall live by them. Pero may pag-asa. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, may kinote na naman siya, Deuteronomy 21:23. Cursed is everyone who is hanged on a tree. Yun yung pang-anim na Old Testament scripture na kanyang kinote. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For He made Him who had no sin to be sin, so that we might become the righteousness of God. Sa Ephesians 1:7, ang wika ni Paul, in Him, in Christ, we have redemption, katubusan, through His blood, kanyang kamatayan sa krus, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Kaya dalawang bagay ang ginawa ni Kristo Jesus. Paulit-ulit ako dito. Dalawang bagay ang ating pinaniniwalaan when we put our faith in Him. Una, His active obedience. Tinupad niya ang buong batas. Pangalawa, His passive obedience. Tinupad niya ang kalooban ng Diyos na siya ay maging sakripisyo para sa atin. Active obedience, His perfect righteousness. Passive obedience, His atoning sinless death. Kaya inaawit natin, my hope is built on nothing less than Jesus' blood, His passive obedience, and righteousness, His active obedience. Marami pang ibang verses, hindi ko na po babasahin. Sa ganitong paraan, ang pangakong pagpapala kay Abraham ay ating matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi gawa. Verse 14a. So that, dalawang so that ang nasa verse 14. Yung unang so that ay nasa verse 14a. So that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles. Alam na natin kung ano yung blessing na yun, di ba? That blessing is salvation from God. A righteousness that is not our own, but from God. A righteousness that is availed of by faith. Righteousness ni Kristo Jesus. So nung tayo'y tinubos niya, we now have a righteousness that is extranos, not ours. An alien righteousness, but His righteousness. Yun po ang nagliligtas sa atin. Tapos merong pangalawang so that. So that we might receive the promised Spirit through faith. Sa lahat ng tatanggap kay Kristo Jesus, ang pangako ng Diyos, pananahanan kayo ng diwang banal. No? Pananahanan dyan is indwelt. No? Diwang banal, Holy Spirit. Okay, sulat mo. Kasi may assignment po siya sa kanyang Pilipino. Pananahanan tayo ng diwang banal, mga kapatid. Anong ibig sabihin nun? Ang Diyos na gumawa ng lahat, na nagbigay ng ating katuwiran. Ang Diyos mismo ang mananahan sa atin. Sabi niya si John 14, the Father and the Son will find their home in us. Anong sabi sa Ephesians 1:13-14? In Him, sabi ni Paul, in Christ, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, when you heard the word of truth, the good news, the gospel of salvation, para kay Abraham, ang gospel na yun ay, in you shall all the nations of the world be blessed.
Para kay Abraham, in your offspring shall all of the nations shall be blessed. Para sa atin, that offspring is Christ. The gospel is Christ, His person and His work. At yung dalawang ginawa niya para sa atin, a perfect life and a sinless atoning death. In Him, you heard the gospel of your salvation and believed in Him. Yung pong nagliligtas. Ano nangyari? We're sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee, earnest money, non-refundable down payment of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Mga kapatid, dalawa lang ang daan patungong buhay, pananampalataya sa ginawa ng Diyos na may tiyak na pagpapala o pagsunod sa batas na may tiyak na kapahamakan. Ano ang pipiliin natin? Tinupad na ni Jesus ang lahat. Tinupad niya ang lahat ng hinihingi ng kautusan at pinagbayaran niya ang lahat ng utang natin dahil sa ating kasalanan. His rose for mine, O wonderful exchange, wika ng isang himno. Tularan natin ang halimbawa ni Abraham, mga ama ng tahanan. Siya ang ama ng lahat ng mananampalataya. Kung tayo ay mananampalataya, tayo ay anak ni Abraham. Tayo ay kasama na sa kaharian ng Diyos. Lalo na ang mga ama ng tahanan sa araw na ito, pangunahan natin ang ating mga pamilya sa pananalig kay Jesus. Kaya mga ama ng tahanan, maaari po ba kayong hingin na tumayo sa panahon na ito? Tayo po ay mananalangin. Ako, palakpakan po natin ang ating mga fathers. Fathers, ipananalangin po namin kayo. Meron po tayong token. No? Maganda po yung token natin. Hindi token ng LRT. Ha? Meron po tayong token. Ayan ako, sa dami ng ama dito, sako-sako ang nilalabas na token. Habang ibinibigay po ang ating mga token sa ating mga ama, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga lalaking ito na iyong itinaguyod upang maging ama ng tahanan. Itulot mo na sila ay maging katulad ni Abraham ng ama ng pananampalataya. Na ang pananampalataya sa tanging paraan na ibinigay ng Diyos para sa aming kaligtasan, si Kristo Jesus at ang kanyang ginawa, ang kanyang walang salang buhay at ang kanyang walang salang pagkamatay ay aming matanggap by faith. Nawa ang aming mga ama ng tahanan ang maging panguna sa paglapit kay Kristo Jesus at sa paglakad sa Kanya. Kaya pagpalain mo sila, Panginoon, at bigyan ng lakas dahil sa laki ng kanilang responsibilidad sa aming mga tahanan. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.